Aton ipahaluna ang aton mga kaugalingon. Salamat sa buhi nga Dios. Once again aton palakpakan ang Ginoo. Okay, maplastar ta kag dayon. Aton i-intune ang aton kasing-kasing kag hunahuna sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa sini nga kabuntagon. Salamat sa Ginoo labi na sa mga bisita naton. Tulo ka pastor karon ang aniya sa aton presensya, laygon ang ngalan ni Kristo Jesus. Magabarog tatanan kagdayon, this time, magatuon ta sa pulong sa Diyos. Mga pipila ka mga Sundays, ang giseries naton is about abounding. Kagdayon ang nanging teksto naton ang 1 Corinthians 15:58. As almost gitun-an naton mga hapit 2 ka buwan. Karon lang taon naton ang 1 Thessalonian ang chapter 5 in verse 19. Sa New King James naton tun-an ining nga verse, it is composed of 5 words. Shadow kamubo nga verse, and this is what a very common and familiar nga verse kung lang taon naton. Pero ining aton karon hisgutan parte pa ni sa introduction naton. Tungod kay kini nga verse, although this is what verse composed of 5 words, pero shadow kalapad sa iya nga gitawag truth kung lang taon naton. And this time aton lantawon ang aton topic as of not the flame burning of serving God from the altars of your hearts. Amen. Kay ako nagatuo, importante gyud nga nagabaga ang imo kasing-kasing sa pag-alagad. Amen. Ayaw pagpalunga ang pag-alagad sa Dios nga nagagikan diha mismo sa altar sa imong kasing-kasing. Magaampo tatanan diha sa Ginoo. O Dios nga gamhanan, nagakilala kami nga kung wala ikaw, way kami sang may mahimo. Ikaw ang source sa kaalam. Gani Ginoo nakabarog kami hindi sa amon abilidad kag kusog. Nakabarog kami tungod kay imo lamang kami gikaluy-an kag gigrasyahan. Kag sa sini nga kabuntagon, we ask thy favor. We ask the anointing of wisdom, knowledge, and understanding. And let the blood of Jesus cover us and give us such this anointing, O Lord. Ginoo, ang imo belang Espiritu Santo, amo ang pinaka-the best namon nga magtutudlo. Dalaygon ikaw sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus, kitang tanan magaingon. Amen. Kagamen. Amen. Ikapa ang inyo tupad. Bugnaw ba init? Amen. Si Jeremiah, kulang taon na ton, ang kapitulo 20 sa versikulo 9. Mingon si Jeremiah, tuot ko nga hikalimtan ikaw, ang iya giingnan ang Diyos. Ngako nga dili na nakon isangyaw ang imong mga pulong. Nibisan pa man sa paghisgot sa imong nga ngalan, pero may niya sa kasing-kasing nako nga nagakalayo, nga dili nakon mapunggan, kay nagaut-ut kini, gikan sa akon kabukugan, hangtod sa tibuok nakon nga lawas. Ano nga gitawag metaphor ang gistate diri ni Jeremiah? Nagpasabot kung ang usa ka Kristohanon nagakalayo ang iyang kasing-kasing diha sa pag-alagad sa Dios. Bisanano pa kakapoy sa lawas niya. Amen. Pero mabatyagan niya sa sulod niya nga hindi kapunggan. Mabatyagan niya sa sulod niya nga hindi niya matago. Ano ni nga kalayo? Kalayo ni nga gikan sa Espiritu Santo.
Kag amo ni ang usa sa mga hisgutan naton in 1 Thessalonians in chapter 5 in verse 19. Ingon pa diri sa International Standard Versions kung lantaw naton. Ingon pa diri sa sining nga passage. Do not put out the Spirit's fire. Sa New King James, do not quench the Spirit. Almost five words. Kadayon sa King James Version sa Cebuano, tungod dito sa good news, ang term nga gigamit dito ayaw santaa. But actually, ang original is talking about as quench. Ang King James nga Cebuano nagaingon, ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu. Amen. Ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu. Kung lang taon na ton, kini nga gitawag nga verse as in 1 Thessalonians chapter 5 sa verse 19. You know, brothers and sisters, ang kasulatan naghisgot kon ang kabuhi sa usa ka magtutuo, diri naton mabasa because you know sometimes we give offenses to the Holy Spirit. Ang offenses nga ma-contribute sa mga unbelievers is different sa mga believers. Because ang 1 Thessalonians sa chapter 5 verse 19, this is exclusively talking about to the believers. Waay naghisgot sini si Paul sa mga unbelievers. Kundili, ang iya sinigihisgutan, ang address niya is directly related to the believers. Ingnay mo katapad para ni sa imo. It is because kung lang taon naton ang scriptures, may tulo ka butang nga makomitar sa usa ka dili Kristohanon as offenses against by the Holy Spirit. The first thing is the word resisting, nga mabasa naton dito sa Acts chapter 7 in verse 51. And the second thing is the word insulting. And the third thing is the word blasphemy. Katong gistate ni Kristo Jesus sa Matthew sa chapter 12 verse 31 to 32 nga naghambal siya. Ang nakasala sa anak sa tao mapasahilo pa, pero ang nakasala sa Espiritu Santo dili na mapatawad hangtod sa kahangturan tungod kay gitamas-tamasa niya ang balaan nga Espiritu Santo. But you know, this verse are not talking about directly to the unbelievers, but this verse are directly addressed to the believers. Kag ang mga Kristohanon, kung lang taon na ton, may ara po siya mahimo o may ara siya offenses nga mahatag po sa Espiritu Santo. The first thing is talking about grieving. Amen ba? Amo gani nang ang Ephesians chapter 4 sa verse 13 nagahambal, ayaw pasuba ang Espiritu Santo. Amen ba? Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Kadayon sa verse 31 siling dayon diri niya, diyain ninyo ang tanan kayugot, kapungot, kasuko, ayaw na kamo pagsiningkahay, pag-ininsultuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Amo ning gihambal naton dito sa Thanksgiving naton ni Tiyo. Ang tao kung maghupot siya hatred, hindi niya makita ang kaayo sang Dios. Kag ang Kristohanon nga naghupot og kayugot, kasuko, yes, of course, nakapasubo siya sa balaan nga Espiritu Santo, kay nga ang Espiritu Santo, ang iya nga gitawag programa sa kabuhi naton, amo ang paghigugma. And then the second things is talking about lying to the Holy Spirit. Nahitabo kini dito sa mag-asawa nga si Ananias ug si Sapphira. Sa dira nga gibakakan nila ang Espiritu Santo. Kag ini nga gitawag kumitar sa gitawag Espiritu Santo, shadow kakuyaw, kay nga it is what directly nga ang Dios mismo naghapak sa ila kag nangamatay sila nga duha. And yes, of course,
ining ikatatlo as talking about do not quench the Holy Spirit. According sa 1 Thessalonians in chapter 5 sa verse 19. Ang Biblia kung lang tao na ton within this verse, siling pa dito sa King James nga Cebuano, ayaw palunga ang Espiritu. Amen. Yes, this verse, kung lang tao na ton sa notes na ton, the thought of quenching the Spirit seems to be used in connections with fire. Amen. Pag ingon dito, ayaw pagpalunga. Hindi ka makasulti sa hangin, nga palunga ang hangin. Kuha ninyo? Yes, pwede nimo ni ma-address sa usa ka switch nga moingon ka palunga ninyo ang suga. Pwede nimo ma-address sa usa ka gitawag gripo nga moingon ka palunga ninyo ang gripo. But mostly in biblical connection, ang gihisgutan sini amo ang kalayo. Kaya nga, ang pulong sa Dios kon lang taon na ton, there are 7 symbols sa balaan ng Espiritu Santo. Ang balaan ng Espiritu Santo, mabasa naton nga ang simbolo niya, sama siya sa usa ka salampati, sama siya sa usa ka tubig, sama siya sa usa ka gitawag lana, sama siya sa usa ka gitawag nga kalayo, and then at the same time, ini nga mga simbolo as related ni dito sa Espiritu Santo. Meaning, ini nga gitawag statement ni Paul, pag-ingon dito, ayaw pagpalunga ang kalayo sang Espiritu Santo. Kuha ninyo? Ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu Santo. Murag parihas ni nga imo gi-cut off ang connection. Amen ba? Parihas ni nga imo gi-trip up ang source. Parehas ni nga gistop nimo ang source ni. Amo na nga may mga posibilidad nga may mga Kristohanon nga ang source, ang connection iya gipawong. Amen ba? Amo na nga may mga Kristohanon lingian ninyo inyo tapat. Hindi nimo matago nga may mga Kristohanon nga sa nagkadugay siya sa pagpangalagad, nagakaluya siya nga nagakaluya. What is the main reasons? The main reasons, siya mismo ang nag-cut off sa source. Amen. Siya mismo ang nagpalong sa gitawag sa source. Let's say, for example, nga nagsiga ang aton nga gitawag suga. Nga may source ang gihalinan sini. Diin ang source sini dito ni sa banil ko. Nga nag-agas ang tubig na ton. Yes, may source ni gikan ni sa municipal. Kung imo ni siya pagngong, meaning imo gistop, just stop. Hindi ka na gusto. Kag amo ni ang punto ni Apostol Pablo dito sa Thessalonian Church, meaning sa Kristohanon nga pag-alagad, kinanglan may ara siya angayan nga talupang doon. Because these chapters and verse of 1 Thessalonian, yes, this is what endangered sa sermon. Hindi ni mo ni mabatian sa mga pastor nga nagisgot. Yes, this is what a very common and familiar verse, pero pipila lang ang nakatalupangod sini. Amen ba? Amo nang ang Biblia, let's say si Kristo Jesus dito sa Luke sa chapter 3 sa verse 16. Ingon pa dito, usa miingon si Juan, ilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kay kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya paagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Ang gihisgutan niya diri, yes, the coming ministry of the Holy Spirit. Kag amo ni ang punto ni Paul nga nag-ingon siya, ayaw pagpalunga ang kainit sa Espiritu Santo. So meaning, within sa sini nga gitawag nga verse, kung lang taon na ton sa notes na ton, ingon pa diri, kung balik ta dito, silang pa dito niya, ang kins not the Spirit, this language is taken from the way of
putting out the fire. Amo tong gihambal sa International Standard Version, siling pa dito niya. Do not put out the Spirit's fire. Ingnay mo katapat, ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu. Amuning topic na ton. Of not the flame burning in serving the Lord from the altars of your hearts. Amen. Once gani nga hindi na ni siya aktibo sa pagsiga, apektado ang imo commitment sa pag-alagad. Amen. Kaya nga man, like ang Jeremiah, siling pa niya, dili na kon kapunggan o dili maitago ang kalayo nga nagdilaab sa sulod sa akong kasing-kasing. Amo ning pinaka-importante. Amo gani na nga, ining verse, this is part ni sa motivations, it is part ni sa gitawag sa masiling naton encouragement, this is part ni sa gitawag sa pagpukaw sa aton mga balatsyagon. Kaya nga, many churches today, yes of course, ang kalayo sa sulod sa kasing-kasing patay na. Ang Biblia nagambal according pa sa aton pagtuon sa sini nga passage. This verse is a type and shadows from the Old Testament. Grabe si Paul nga nagisgot. Mabitaw na nga ini nga verse, it is composed of 5 words. Kadayon, amo ni ang isiris naton because this is part as introduction sa tun-an naton. Kaya nga may mga butang nga hisgutan nga paano ni mapalo nga kalayo. But right now, this verse kung lang taon na ton, this is what it type and shadows from the Old Testament. Because during the time, sa panahon nila ni Moses kag ni Aaron, kung lang taon na ton dito, ang ilang nga gitawag plastada, labi na sa gitawag sa sanctuary, nga gipahimo sila sa Dios. Makita na ton, nga may 3 dito, kanagkalain-lain nga siga nga kinahanglan pasigahon kini. Una, ang usa ka gitawag altar nga amo ang butanganan sa gitawag sa insenso. Kung lang taon ninyo ang Biblia. Kagdayon, gawas sina ara pa dito ang 7 ka kandileryo nga kinahanglan pasigahon gyud kini. Kag gawas sa 7 ka kandileryo kinahanglan adto pa dito ang halad sa altar nga kinahanglan musiga kini. So this verse in chapter 5 verse 19, this is what a connections as a type and shadows from the Old Testament nga nag-state si Paul, ayaw pagpalunga ang siga sa Espiritu Santo. Lantaon na ton ang Leviticus sa chapter 24 verses 1 pakanto sa verse 4. Siling padiri. Ang ginoming Moses, suguang mga Israelita nga hatdan kanila og lunsay lana gikan sa olibo alang sa mga suga aron kanunay kini nga magsiga. Verse 3, ipabutang ni Aaron ang mga suga sa gawas sa tabil nga nagasalipod sa papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan sulod sa tulda nga tagbuanan. Magsiga kini kanunay gikan sa hapon hangtod sa bungtag atubangan sa Ginoo. Tulumanon kini ninyo nga walay katapusan ingon man sa inyong mga kaliwatan. Ang verse 4, ipabutang ni Aaron ang mga suga diya sa tungtunganan niini nga lunsayng gulawan aron pasigaon kini kanunay. Kitang tanan mo ingon kanunay. Amo na nga ang Biblia, kung lang taon na naton dito sa New Testament, makita ka ang mga sugo ni Paul, even si Kristo Jesus nga nagambal, ang word nga prayer, ang word nga pagampo, ang word nga pagsimba, it is almost kanunay. Meaning, ang kabuhi sa Kristohanon, kinanglan, may i-maintain siya sa iya pag-alagad. Amen. Pakpaka na to ng Ginoo. Ang chapter 8 sa Leviticus sa verse 8 to 13. Una ang gisgutan naton ang
Unya ang ginumingon kang Moses, sultihi si Aaron o ang iyang mga anak. Hindi mo ang tulumanon mahitungod sa halad sunugunon. Ang halad sunugunon magpabilin diha sa kalayo sa halaran tibok gabi o kinahanglan ang kalayo diha sa halaran dili pagngun. Kuha ninyo, dili pagngun. Mga kaigsuonan, diin karon ang imo halaran. Where is your altar? Diin ang imo halaran. Yes. Ibayaw inyo kamot. Ibutang sa wala ninyo nga dugan. Ara diha ang inyo halaran. Kag amo ni ang topic naton. From the altars of your heart. Kaya kung hindi na ni magsiga, yes, bisan pa man sa aton tun-an karon. Kung walay siga kag sugnod ang halaran, hindi masunog ang halad, kag kung hindi masunog ang halad, walay baho nga maglambot atubangan sa Diyos. Ano ang butang nga nakapalipay sa Diyos sa panahon ni Noah? After sa antediluvian period, sa naghimo na si Noah og halaran, kagitungtong na niya ang mananap nga gihalad niya dito sa Dios. Sa nasunog na ang halad ni Noah, ang aso musulbong dito sa langit, kagdayon sa nakapanimaho na ang Dios, nalipay ang Dios sa halad ni Noah. Ako nagtuo mga kaigsuunan, tandaigi ninyo, because this verse is a type and shadows. Kung ang inyo kasing-kasing wala na'y siga panahon sa pagsimba, ang inyo pagsimba hindi na makapanimaho ang Diyos. Hindi ni mangin kahamutan sa mata sa Ginoo. This is what a type and shadows. Amen? Labi na kung nagasimba ka sa Ginoo as part sa routine sa imo kabuhi, as part sa imo nga gitawag kay Kristohanon ka, but deep inside sa sulod sa imo kasing-kasing, waay na ang interes sa pagsimba. Nadula na ang excitement sa pagsimba. Kay nga once gani nga way nakalayo ang kasing-kasing, waay na excitement. Diferensya ang tao nga may excitement kag sa tao nga way excitement. Titingablan nyo tapad, makilala ni mo ang tao nga excited sa pagsimba kag sa tao nga hindi excited sa pagsimba. And this is what the Word of God says. Ini nga gitawag statement ni Paul. It is a type and shadows from the Old Testament. It is both the 7 candlestick and it is both ang halad nga sunugunon kinanglan dili kini pagngun nga it is a reciprocal nga term. Mintras nakita sa mga Israelites nga may nagasiga, nagpasabot, dili pud sila muhunong sa pagdala sa ilang mga lana. Nakuha ninyo? Ang mga Levita pod, like sila ni Aaron, kung makita nila ang mga Israelites nga magdala og lana, sila pod magkugihon sila sa pagpasiga sa gitawag sa sini nga gitawag kandeleriwan. Ako nagto, it is both reciprocal. Kag amo ni ang sistema sa simbahan, ang mga leaders kag mga pastor, naghatag siya sa espirituhanon nga mga panalangin. Kag dayon, ang Israelites, naghatag po sila sa mga material nga mga panalangin. Amo na nga ang simbahan may ara halad kag ikapulo because that is what ang nadawat naton espirituhanon nga mga butang while ang gibalik naton ang mga butang nga aton nadawat sa sini nga kalibutan pakpakan naton ng Ginoo. Amo na nga may mga simbahan nga way na pastor kay nga ang mga membro way nagadalalana tungod kay way nagadalalana ang pastor na ang mangitaglana. And that is what the case. Amen. Meaning, mintras may siga, padayon ang simba. Mintras may siga, padayon ang halad.
Mintras may siga, nagpasabot ang ila nga gitawag kabuhi, padayon nga idut-dut nila sa Dios. Kag mao kini ang type and shadows nga gihisgutan ni Paul sa 1 Thessalonians in chapter 5 in verse 19. Kagabi nyo lang, according sa notes na ton, balik ta dito. Ingon pa dire, this fire burning may have been regarded as emblematic of this heat of passions. Amen. Inang gasiga ang imo handom sa pagserbisyo sa Diyos. Mabito na nga baliko na ton. Ining aton pag-alagad sa Diyos, this is an opportunity. Itatanan mo ingon opportunity. Pero kung mapatay na gani ni ang siga, hindi na nato ni makita ang opportunity. Tinuod ni dili. Pero lang tawaning mga tao nga may siga sa sulod niya, masyado kaklaro ang opportunity sa kabuhi niya. Pero just in case, kung wala na ang kalayo sa sulod niya, hanap na ang opportunity para sa iya. Muna nga usahay, hindi nimo mag-grab ang opportunity. Lahi ang imo nga gitawag focus. Lahi ang imo direction. Tested and proven sa kabuhi namon, akong yun nakita. Nga basta di ka lang magtinapulan sa pag-alagad, hindi gid mahitabo nga hindi ka suplayan sa Ginoo. If you look sa pag-alagad sa Dios as opportunity. Amen. Tanan nga mga gitawag buluhaton, bubito na nga baliko naton ang mga katigulangan naton sa una, gitawag nila og serbisyo. That is part na sa buluhaton. Meaning, this fire burning may have been regarded as emblematic of intense heat of passions. Amen. Ingna ko na imo katapad, sa magi passions nimo sa imo kabuhi. Sa magi passions nimo. Kaya may mga tao nga ang passions niya ara sa kalibutan. Aras ganiya, sila ni Joseph nag-istorya, usa sa mga gitawag bandang appeal sa influence na worldly na. It is because, sometimes, may mga arapod sa Christian band, like na sa mga musician, abi mo lang sa pagkatinuod, i-reveal yun na sa Diyos, ano yun ang passions ni mo? Hindi na ton mailad ang Diyos mo. And, ipakita gina niya kung anong passions ni mo. Pisanano pa na nimo katago kay imo na passions, i-reveal yun na. Aton, ang taon naton kaugalingon, what is really my passions sa kabuhi nakon? Inabang moingon kag passion, inabang lawom nimo nga pangandoy sa kabuhi nga imo ginagi kagustuhan. Ang iban nga term sa passions is lust. Amen. Diin yun ang imo kailigbon. Ara ba sa spiritual o something outside ba sa spiritual? Pero ang aton diri gitun-an, yes, ara ang desire, pero ang problema, waay na sing motivation sa kalayo. Kuha ninyo? Kagbaliko na kung tungod kay way na motivation sa siga, hanap na ang opportunity para sa imo. Ang tao na ton ang Laodicean Church. Brothers and sisters. I believe we are now in a Laodicean Church. The 7 churches of Revelations speak about the entire history since nga ang church na build ni Christ. And this Laodicean Church is we are now at a
Ilang taon na ton, ano ang sistema karon sa dagan sa mga modern nga Christianity? Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kitang tanan mingon simbahan. Meaning, still ang Dios grabe kamaayo. Grabe kamaayo ang Dios. Until to the last, ang iya nga gitawag mensahe padayon gyapon nga gihatag niya sa simbahan. Meaning, palangga yun niya ang mga tao nga ara sa simbahan. Amen. If you read in the book of Revelations, God always monitor to His church. Ang iya nga prophecy, ang iya nga message, iya especially dito yun gihatag sa church, not on a politics, sa civil government, but actually it is directly to the church. Nga, ingana kapalangga sa Dios ang simbahan. Kay dili siya gusto nga ang simbahan hindi magsubay sa minatarong nga pag-alagad. Amen. And we are now in Laodicean days. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa amen. Ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong binuhatan. Sulti ni Kristo Jesus. Dili kabugnaw, dili usab init. Grabing Ginoo. God knows the temperatures of your hearts. Amen. Kahibalo siya. Kahibalo siya sa imo nga gitawag commitment. Kahibalo siya sa imo nga gitawag excitement. Because He is a sovereign God. He knows all things. Siling ang Dios sa mga taga-Laodicea, kag ako nagto para ni sa aton tanan. Dili kabugnaw ug dili usab init. Because if we read in the place Laodicea, i-base ni Kristo Jesus ang message niya sa sininga church, kay ang lugar manggod nga Laodicea, if you read in the history, may duwa ni ka falls kag tuburan nga makita naton sa sininga lugar. Ang usa nga tubod init ang nagagawas, ang usa ka tubod bugnaw ang nagagawas. Ingana kag nangin well-known kini nga lugar as tourist spot because sa sining spring nga either init o either bugnaw. Kag ini nga spring, yes, murag na-relate kini sa sulod mismo sang simbahan. Amo na ni ang temperatura pod sang sulod sa simbahan sa Laodicea. Duwa lang kaklase ang ara sa sulod. May mga ara bugnaw, may mga ara init. So, kung isagol, alabaab yun. Amen. Alabaab. Sino nakasuway sa inyo, timpla kape, alabaab? Wala. Wagyoy lami. Wagyoy lami. So meaning, walang tao na ton ang Diyos. Ang Diyos naton within this church, hindi lang kay na-feel niya. Amen? Because, sometimes, ma-feel magyud nimo if you touch this cold or hot, di ba? Ma-touch nimo ni siya, ma-feel nimo ni siya. But Jesus Christ not only touched this flavor, pero hindi lang kay gitouch niya, ang Bible naghambal, iya pod gitis. Iya na nasulayan nga alabaab. Why nga nakasulti ko nga gitis niya? Kaya nga, ang next manggo dire, silang padire niya sa verse 16, apan tungod kay ikaw, init-init man lang, dili kayo, dili sa bugnaw, iluwa ko ikaw. Kuha ninyo? Meaning, not only that Jesus touched this, but iya gyud gitis niya. Kuha ninyo? Because God, He wants to eat the fruits of our labors in serving God.
ang Ginoo pag tilaw niya, hindi makaon, hindi mainom. Amen? Ano giyambal sa Dios? Iluwa ko ikaw. So meaning, ang term nga iluwa ko ikaw, syado kalawom ni nga praises. There is no such thing as attachment and connection with the Lord Jesus Christ. Na. Iluwa ko ikaw. As something ang Ginoo wala gyud na kauyon. Kag-amo ni ang Laodicean Church, kagabay pa nga, ining gisulat sa Laodiceans, manginihimplo ni sa kabuhi naton, na kita mismo, hindi tabagay nga magtinapulan diha sa pag-alagad sa Diyos. Ano din ang hambal diri sa verse 17? Nag-ingon ka, dato ako, magmahal ug walay nakulang ka nako, apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo, kabus ka hubo og buta. Amen. Ambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob aron katabunan ang imong makaululaw nga pagkahubo. Pagpalit usab tambal nga idihog sa imong mga mata aron ka makakita. Gibadlong og gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma busa pagmatinud-anon og hinulsuli ang imong mga sala. Grabe ka palangga sa Dios ang taga-simbahan. Ingnay mo katapad, palangga ka gyud sa Ginoo. Galing. Sakit gyud ang badlong. Amen? Ang badlong, you will pay the consequences. Sakit gyud. Ang badlong sa Ginoo makapahumok sa kasing-kasing. Ang badlong sa Ginoo makapamata sa imo kabuhi. Makaparimain sa imo. Ang badlong sa Ginoo gawas nga sakit. Makaingon ka, Lord, tama na. Hindi na pagpaabutan. Meaning, hindi maayo sa mata sa Dios nga walay kainit diha sa imong kasing-kasing. Amen. Ingnay mo katapat. Init ka lang yun, brad. Amen. So this verse, sa chapter 5, verse 19 sa 1 Thessalonian, walang tao na ton, sa notes na ton, as was continue sa sining passage. The fire is the emblem of intensity, first of love. Amen. Lantawabla ninyo kung ang gugma gakalayo pa. Tawa ninyo kung gakalayo pa. Pero lantawan ni ang gugma kung way na gakalayo. Oh, moingon ng bana, luag naman ang imo pambelt. Wala na. Luag na. Amen. Lisod na. Si Christ mismo naghambal siya sa Matthew 24 verse 12, amo ning gisgutan naton sa nagligad. Because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ang praise diri nga love, yes, it refers sa word nga agape. It is a God kind of love, not eros, not phileo, not storge, but agape. Meaning, kasagaran karon sa katapusan, ang gugma sa mga Kristohanon sa Dios mabugnaw na. O naabi mo lang, love, this is the first things as a fruits of the Holy Spirit. Kung ang Espiritu Santo ara sa imo kasing-kasing, painito niya pirmi ang imo pagigugma sa Dios. Kuyaw ang gugma nimo sa Ginoo kung mabugnaw na. Kay kung mabugnaw ang imo gugma sa Dios, everything was going cold. Amen? Pugnaw po na ang tanan. Pugnaw pa sa ice cream nga gikaon ninyo. Yes.
O bitaw nang ang Thessalonian, sa pagsulat sini ni Paul, paglambot dahil dito sa 2 Thessalonian, atong gisgutan naton, siling dayon si Paul, nakabalita ako nga ang inyong pagtuo nagtubo, o ang inyong pagigugma ay nagtubo usab. It is because ang ila pagigugma sa Dios, why nagpabilin nga subong sila, they will continually increase, and abound. Amen? Pabito na nga sulti na kon sa pag-alagad sa Dios, yes, kinanglan, you must use your initiative. How to abound the ministry of the Lord. Amen? So ang Biblia naghambal, ang propesiya ni Christ, the fire is the emblem, intense heat of love. Meaning, pag-state sa 1 Thessalonians 5 verse 19 nag-iingon, ayaw pagpalunga ang kalayo sa gugma. Kaya mo ning pinakasintro sa tanan sa pag-alagad sa Dios. Mabugnaw na gani ang gugma nimo sa Ginoo. Wala na, hindi ka naganahan bisan mismo sa pagpakli sa Biblia. Everything was going cold. Amen. Anong hambal sa Bible? Si Kristo Jesus mismo naghambal, hindi ka man bugnaw, hindi ka man init, alabab ka, iluwa ko ikaw. We are talking about the intense heat of factions in serving the Lord. Amo bitaw nang ang topic na ton, yes, of not the flaming burning. Hindi pagpalunga, you must be continue. Ayaw pagpadaog. Amen? Paning kamot. Ay pagpadaog nga ang imo kabugnaw, magtayuyo na. Kaya kung mabugnaw ka sa pag-alagad, meaning init ka na sa iban nga butang. Kasi dito ka na magpainit-init sa red horse. Amen? Kuyaw kung mabugnaw na ang pagigugma. Amen? Kuyaw kung ang gugma ni mo si mo asawa kag si imo bana mabugnaw na. Amen? May init na nga iban nga babae. Diba? Pagpaka na to ng Diyos. So, it's so very difficult, brothers and sisters. Amen? And then the second things, the fire is the emblem, intense heat of fight. Kinanglan ang pagtuo naton sa Diyos, pakalayuhon naton pirmi. Yes, let us go back in the Old Testament. In the Old Testament, the fire on the altar and the candlestick must be kept constantly burning within 24 hours. Kitang tanan mo ingon, 24 hours. Amen. 24 hours a day. This is talking about as 24/7. Amen. Lantaw na ton ang Psalm sa chapter 91 in verse 5 to 6 sa New King James Version. Siling padiri. Why is it nga ang suga pasigahon kini sulod sa 24 oras sa matag adlaw? Ingon padiri sa Psalms 91 verse 5 to 6. You shall not be afraid of terror by night, no the arrows that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destructions that lay waste at noonday. Ang Psalms 91 verse 5 to 6, yes, first, terror by night. Second, it is arrows that flies by day. The third thing, pestilence that walks in darkness. And the fourth thing, destructions that lay waste at noonday. Ining upat nga gibutang sa verse 5 kag 6, night, day, darkness, and noonday, covers it 24 hours a day. Pasabot ka igsuunan, hindi ka kumpiyansahan ang kabuhi. Bitaw na nga, ang pagkabuntag, maayo pa ang inyo pagtinagdanay, naghungitay pa kamo. Pero pagkahapon, nagdumog na kamo. Pagkaaga, nagpakaliguay pa kamo nga duwa. Diba?
Upod pa kamo dito sa banyo. Di ba? Imo pag giulihan. Pero pagkagabi, kalit lang. 24 hours a day. Shadow. Mabitaw na nga, walang tao na to na kita di kita ang ngayon magkumpiyansa. Amo nang sulti na kon. Amo nang sulti na kon. Unexpected ang circumstansya. Paliko na kon. Sa 1,000 nga hunahuna ni John Ray, why siya magpati nga mo tong natabo sa iya. Unexpected ang problema. Unexpected ang mga butang nga nagalambot sa aton. Hindi ta Diyos mo. Amo bitaw na nga baliko na kon, bisan ikaw pang pinakadato nga tao sa kalibutan, ara sa imo ang tanan pagkabutang. Sa gihapon, may kulang. Why? Hindi ka Diyos. Kuha ninyo, hindi ka Diyos. Pasabot, kung hindi ka Diyos, hindi ka magkumpiyansa. Ayaw pagdago-dago. Hindi ka amo naguyat sa kabuhi. Kung ito na nga sulti na kon, karon ko namugnaw ka, ang hambal ni Kristo Jesus, ampo ka mo sa Diyos, nga inigbalik sa anak sa tao, hindi matuunan sa tigtugnaw. Karon, mo makita nagluya ka, nabackslide ka, karon amo pod ang pag-rapture. Amo nang problema, hindi bagay kumpiyansahan. Amo nang ang significance sa Old Testament, diri nato ni masabtan. Why is it nga hindi pagpalungon, pasigahon kini 24 oras, kag amo po ning gistit sa Psalms 91 verse 5 to 6, because baliko na kon this verse, although 5 words, pero siya do kalapad sang scope niya. Amen? Hindi ka kumpiyansahan ng kabuhi. Ang mga problema, hindi natin kakumpiyansahan. Kaya kung ikaw ang interviewon, hindi ka gusto nga maglambot ang problema sa imong kabuhi. Pero why ta may mahimo? Amen? Hindi nato ni kapunggan, hindi nato ni mapaiswag, hindi ni pwede ma-delayed. Ang ato na lang himuon, pasigahon naton pirmi ang aton gugma kag pagtuo sa Dios. Pasigahon naton, hindi ta magkumpiyansa. Kung nabatsagan nimo nga daw luya na, mabito na nga kita nga mag-asawa, magbinantayay ka mo nga mag-asawa. Kung nakita nimo nga imong bana luya, kaara ka nga asawa nga magbadlong. Kung nakita nimo nga ang imo asawa luya, ara ka nga bana. Kung ang bana po nimo nga nagluya, ara ka nga asawa. Kamo mismo magbinantayay ka mo nga duha. Kaya kung pariya ka mo nga duha, bugto gyud ang pamilya ninyo. Bugto gyud. Atong gitun-an naton kang Ananias kag kang Sapira. Kung ikaw nga bana, kung nakita nimo nga sayop ang imong asawa, badlungan siya, guyura siya sa insakto. Kung mo siling imong asawa, di ta manimba, may kante, di na lang ta manimba. Amo nang problema kung kaisa. Kung nakita nimo nga ang bahana nagluya mo siling di ta manimba, yes, singga na siya, uy, di ka manimba. Ara ka, ayaw pagpamdaruyi ang iyang kaluyahon. Siya, sige ga, di na lang ta manimba ga. Mo makita, kinahanglan kamo nga mismo nga mag-asawa, magbinantayay kamo. Diba? Kung nakita nimo nga nagluya siya, ara ka. Mabito na nga siling pa ni Solomon, ang duwa, mas maayo kaysa usa. Kay panahon sa tigtugnaw, mainitan sila. Meaning, hindi ni kay panahon lang sa gabi, panahon ni sa mga discouragement sa ila kabuhi. Kaya mag-asawa, malambot yun ang mga discouragement. Amen? Paka na to ng Ginoo. Amo ning hindi gid magkumpiyansa. Nakita nimo nga sayop imong bana, ayaw gyud pagpauyuni. Ayaw gyud. Anong hambal ni Peter sa AC English version sa chapter 5 verse 8?
Think seriously. And watch carefully. Siling pa niya. Be ready. Because your enemy, the devil, walks about like a lion, a big wild animal. He is like a lion that makes loud noises. He is looking for someone that he can eat. Sa physical, kung napason ta sa leon, siguro giko ang mabilin sa bradinyo. Amo gining una mag-usab. Sa physical lang ha? Oh. Amo ning una. Kaya ang nature sang leon, paliko na ton. Ang mga nangaon diya, like si baka, hindi na siya mudas magdiritso. Maniid na siya kung sinong luya. Niid na siya. Pero ni ka-sensitive nga mga klase sa hayop. Iya ni panidaan sinong luya. Kag kung may madaditika na siya nga ini luya ni. Luya ni. Kalito na niya pagasmag, hindi na siya magbaylo-baylo sinong apaso niya. Ang iya sina direction didto gina sa nagluya. Kay kahibalo na siya nga iya gyud ni makaon. Di ta magkumpiyansa. Amen? Paka na to ng Ginoo. 24 hours, brothers and sisters. Hindi naton pagpalungon ang kalayo. Bisan nagakatulog ka, bisan nagakapahuway ka, at least may kalayo sa sulod sa imong kasing-kasing. One time, sa naglakaw si Martin Luther, iya gidil ang usa ka tawo nga gidemon possess. Ang demonyo nagsulti kay Martin Luther nga nagingon, ikaw, pwede ka nakon makaon, buhi kag tibuok, pero inang siga sa sulod nimo, amo nang hinungdan nga hindi ko kapalapit sa imo. Binyo lang sa pagkatinuod, hindi nato ni makita sa aton isig kataw, pero ang kaaway nakakita siya sa siga sa sulod sa imong kasing-kasing. Because this is what unseen. Klaruha lang ang inyong espiritual. Kung mabugnaw, naniway na nga siga, yes, of course, sa diha nga maluya ka na, mabugnaw ang imong gugma, mabugnaw ang imong pagtuo, wala na. Amuning passage sa 1 Thessalonians 5:19, ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu Santo. Meaning, paningkamot yun. According pa sa notes na ton, kung lang taon na ton, sa sining nga passage, in Ephesians 6:16, ingon pa dito sa New King James Versions, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts, meaning, nga pasigaho na ton ang atong pagtuo, agud makapalong pog ka sa nagsiga nga udyong nga ipana sa imo sang yawa. Kuha ninyo? Agud nga makapalong ka sa ipana nga udyong sang yawa. Kung lang taon na ton sa sining nga passage, yes, our fight, it is what like a shield. Amen. Because if you look the story, ang nakahimo sa sining gitawag pana o aro nga may udyong inang nagasiga, inang sa salida nga makita ninyo, ang nakahimo sina, hindi ni kay mga Roman soldiers, ang nakahimo sini ang mga barbarians nga mga tao. Kaya nga, ang mga barbarians nga mga tao, yes, waay sila klaro nga gitawag kingdom or palace like sa Roman. Ila ni gihimo because just in case ang ila nga gitawag himon una ila itira sa mga pirtahan diya mismo sang palas. Ang tuyo sini nga nagsiga ang udyong agod nga kun musiga ang pirtahan nga kahoy sa siging siga mabungkag ang pirtahan, makasulod sila. Sayon nga klase sa gitawag taktika sa away. Kung ang ila pod shield, kahoy, just in case kung maigo sa udyong nga nagasiga,
ang shield nila dugay tungod kay nagakalayo na ibutang ni nila, hapos na lang sila patyon sang kaaway. Amoning nakot ni Paul sa sining nga passage sa Ephesians as talking about taking the whole armor of God. In Ephesians 6:16, our faith is like a shield that protects the whole. Amen? Why? Because 24 hours a day, that protects the whole from spirit, mindset, psychological, emotions, health, and physical. Matag-adlaw, why ka kahibalo, hindi na nimo makita sa imo mata, pero kasi ko napana ka sa yawa, hindi siya kupido ha. Siling pa sa Ephesians chapter 6 verse 16 sa Cebuano ko lang taon na ton, ipaklik na ton sa kang Chubby Boy, amo ning bantayanan na ton sa aton kaboy, because this shield protects the whole from spirit, emotions, mindset, psychological, even sa health na ton. Ang Biblia nagambal sa chapter 6 verse 16, siling pa dito, ko lang taon na ton ang pulong sa Dios. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Amen. Singa na imo katapad, bantay may gipana ang yawa sa imo. Angambal na kon. Muna nga halin Lunes hangtod Sabado, mayo ang imo pamatyagan, mayo imo lawas. Pero pagka Domingo, kalit lang nga daw giaratay ka, gipana ka sa yawa. Nga, kadamo sa adlaw, Domingo kagyud niya panaon. Balo ang yawa, nga para di ka kasimba. Amen? Amen? Pagkaaga, pagkasiling ka, to kaayo pa man sang relasyon ninyo sa inyong silingan, gipana sang yawa. May yawa nga nagapana. Kuha ninyo. Pagkasiling ka, ang akong bana daw butan pa man karon pagkahapon nag-wild naman gipana sa yawa ang utok sina. Sila nga mga bana, nagpasingit naman ako ng asawa, gipana na siya. Bantayanan kayo ni. Liya bala nyo tapado, na ebidensya na sa gipana. Just imagine that. Ikuyaw. Amen? Amo ng aton pag-alagad. Ang Ephesians sa chapter 6:16 sa New Living Translation, siling padre, in every battle, you will need fight as your shield to stop the fiery arrows aimed at you by Satan. Sino ko nung punteriya niya? Ikaw. Paliko na ton, why na nag-usik ang yawa sa iyang panahon sa mga unbelievers? Palo na ni siya nga iyan, kumpari na niya. Yan na kumpari. Kumpari kag mga mari na niya. Niya giusika ng oras sa imo. Imo, mo na matingala ka pagkasabado sa gabi, mga anak, manimbata ha. Ay na, plansya na. Pero pagka Domingo, gikatok ka na. Napanaana. Unang bantayanan. Ako nang makikita. Kaya di man kunong bana mo pa na, ang yawa na lang. Pakpakal na ito ng Ginoo. Di ba? Amo na nga. Careful gyud. Hindi ka kumpiyansahan. Amen? Hindi ka kumpiyansahan. You know, this fiery arrows meaning speak about temptations.
Speak about deception. Speak about false accusation. Amo ni mga ginapana sa aton sa yawa. Say panaon ka sang gitawag sang red horse. Say panaon kaniya sang babae. Di ba? Ayaw. Di ba? Budlay ni. Ang yawa kamaogyod. Kamaogyod ang yawa. So bantayanan. Kagabi nyo lang, dito sa Isaiah, ang mga shield sang Romans, ila kini na teknikan, ila ni gina-anoint sang oil, inabubuan nila sang lana, ang ilang shield. Hindi lang kay ang shield nila, bisan pa man ang ang salipod sa dughan, ila ni ginabubuan sa lana, just in case kung panaon sila, mudanlog lang. Kaysa to nga time, grabing mga tactics sini nila. Nga na. Amo nang gistit dito sa Isaiah, just anoint your shield. Amen. Because the flaming arrows speak about temptations, deceptions, false accusations, frustrations, discouragement in order to putting out the fire of the Spirit. Damo himuon ang yawa sa kabuhi naton, agod nga kita mapawong ang kalayo nga sa sulod sa aton kasing-kasing. Kay kahibalo ang yawa nga kung mapawong na hini nga kalayo, hindi na naton himuon ang pag-alagad diha sa buhi nga Dios. Amo na nga si Paul nagambal sa 1 Thessalonians 5:19. Yes, quench not the fire of the Spirit. Ayaw pagpalunga ang kalayo sa Santo. Agod nga makapalong kita sa ipana sa aton sa yawa. Anong ambal dito sa Cebuano? Bitbita kanunay ang inyong mga taming nga 24 hours ga-atake ang yawa. Amen? Amo na nga, ang Bible naghambal, it is from health, from spiritual, psychological, emotional, ang aton physical. Ini, mga atake, hindi natin mabantayan usahay. Hindi natin mabantayan. Amo na nga, kung kaisa mahibulong ka na lang. Ang Diyos naton, yes, gusto niya nga ang siga magpabilin kini 24 hours a day. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen? Amo na nga sa sining nga passage, according pa sa notes naton, kung lang taon naton sa sining nga gitawag parts, introductions naton, Satan proves that fight to God is so central of God's plan of salvations. But Satan works successfully in man. Kay nga aman, kay balo ang yawa, nga kung may bakod ka nga pagtuo, yes, makabarog ka, makasukol ka. Amo na nga since from the beginning, makita na naton even sa Luke sa chapter 8 verse 11 to 12 dito sa the parables of the swords. Anong ngambal dito sa Biblia? Mao kini ang kahulugan sa sambingay, ang bini mao ang pulong sa Dios. Amen. Ang akong gipugas sa inyo amo ang pulong sa Dios. Kitang tanan moingon pulong sa Dios. Dayon ang verse 12, ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao katong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa og misakmit nini gikan sa ilang kasing-kasing ano ang purpose sini sang yawa aron dili sila mutuo. Kay kahibalo ang yawa nga kung may pagtuo amo na ang yawi sa kaluwasan. Amen. Importante ang ginapugas sa aton mga kaigsuonan ko. From family prayer group, prayer meeting, ang imo pa personal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Importante ni kay nga agud nga may kalig-on ka sa pag-alagad. So diri naton makita according pa sa notes naton, Apostle Paul knew that when believers break down in their behavior, amen, backslide into a sinful living. Let's say ang yakaboy nagbalik siya. Amen. Ang iya kaboy nagluya siya, ang mga butang nga gibiyaan niya, gibalikan niya. Apostle Paul knew that when believers break down in their behavior, backslide into a sinful living,
dissipations with light, meaning ining pagpatuyang na sa kinabuhi, immoral and vices, which is mga bisyo, or grow cold in serving the Lord. That is not the real problem. The real problem is this. According pa sa notes na ton, their faith was broken down first. Nga, kung maluyan ng imong pagtuo, susceptible ka na sa tanan nga klase sa sala. Amen. Pwede na nimo mahimo ang wala nimo nahimo sa panahon nga ikaw Kristohanon. Kung mawik na, yes, amo ni hinungdan nga mabugnaw ka, amo ning hinungdan nga ang imo old lifestyle, imo balikan, everything was going to worse. Amen. Because the Bible says, the real problem, yes, their faith was broken down first or weak. If our faith is weak, then our relationship to the Lord will be affected. Anong hambal sa Isaiah 7:9 sa Hiligaynon nga translations? Ang Israel hindi magbakod sang sa syudad sa Samaria. Kag ang Samaria hindi magbakod sang sa kang haring pika. Kung ang inyong pagtuo hindi mabakod. Tantanan mo ingon, hindi mabakod. Anong hambal? Hindi kamo makapadayon. Amen ba? So meaning, ang pagtuo naton kinanglan pasigaho naton pirmi agud makalahutay ta sa journey sa pag-alakad. Pakpakan naton ang Ginoo. Gabi nyo lang, according pa sa notes naton, ang panultihon, Kapitulo 24 sa versikulo 10, siling padre niya. Basahon naton tanan. Ingay nyo tapad. Meaning, makita. Kung luya ka, panahon sa kalisdanan, luya ka gayon. Pasigaha ang kalayo sa Espiritu Santo sa sulod nimo. Magabarog tatanan diya tubangan sa presensya sa Diyos. Alitas continue sa aton topic nga gihisgutan because this is part ni sa introduction nga tun-a naton sa 1 Thessalonians in chapter 5 sa verse 19. Ang examples dito sa gitawag sa the parables of the 10 virgins, hindi ni parables of the sewers. The parables of the 10 virgins. Dito sa Matthew chapter 25, in verses 1 to 13. Ini nga parabola, kapila na nato ni giwali. Pero, paliko naton, ining napulo kadalaga, nagrepresentar kini sa tibok katawhan sa kalibutan. Nagrepresentar kini unsa man ang imo lingwahe, unsa man ang imo prinsipyo kag baruganan. Someday painon sa Dios sa duwalang kabutang. Buang-buang o maalamon. Yes, kapila na nato ni gitunan, pero lang tawa ninyo. Ang 5 diri ka buang-buang. Grabe ka kumpiyansa sa kabuhi. Sa taas nga panahon sa ilang pagpaabot, grabe ka kumpiyansa kayo. Kag-usahay amo ng kabuhi isang tao. Nagtuo siya nga hindi pa maglambot sa iya. Kagamutong giwali naton sa liyok. Basi hikalitan kamo kung ining tanan maabot. Nakalitan ang 5. Bisan ang mga maalamon. Pero ang problema lang, kaya ang mga maalamon, may siga pa nga nagpabilin sa ilang suga. Because one of the cultures during the time sa mga Jewish, baliko na ton, kasagaran sa ilang nga gitawag
marriage sa ilang nga gitawag ceremony sa kasal, kasagaran hibuon gabii. Amo tong panahon nila ni Jacob. Ang tawalang panahon ni Jacob, gabii ang ilang nga gitawag kasal. Kag amo ganitong hinungdan nga ang gihatag kang Jacob, nagtuo siya nga iya gyud babae nga gihigugma. Ang gihatag di ay dili si Raquel, si Leah. Pero natingala po ko kang Jacob, way gid niya nakilala. Nibira lang siya dayon. Pagkaaga na dito na niya nadiskubrihan, giilad ko nimo, ang gihatag nimo sa akon ang magwang, ang manghod ang akon gipangulitawhan. Because gabi, kay nga ang culture sa mga Jewish during the time, gabi ang kasal nila ginahimo. Kagdayon, just in case, kung ang usa ka babae, magdalaga ni na siya og suga, kag iiwag niya sa bintana o either sa puwertahan, meaning, ina nga gitawag babae para sa iya, welcome ang pamanhunon sa iya. Pero kung makita gani isang pamanhunon nga walay suga sa bintana, either sa puwertahan, nagpasabot, hindi siya welcome sa sina nga gitawag babae. Kag amo tong hinungdan, as a short, tungod kay ang 5 ka maalamon, may ara suga. Ang gidala niya ang may suga lang nga 5 ka babae. Nakuha ninyo? Anong significant? Meaning, na-maintain nila ang siga sa ilang kasing-kasing. Kag amo ning gihambal ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 in verse 19, ayaw pagpalunga ang siga sa espiritu. Inay mo katapad, ayaw pagpalunga ang siga sa espiritu. Pakpakan na to ng Diyos kadayon. Let us worship God. Simbahon na to ng Ginoo sa sining nga kabuntagon as we continue sa sining nga topic about sa 1 Thessalonians in chapter 5 sa verse 19 nga gin-address ni Paul dito sa simbahan sa terma as ancient name sang Thessalonian. Kadayon, pag-abot na dito sa 2 Thessalonian, nakita ang improvement sa mga Kristohanon sa Thessalonian. It is because sa motivations ni Apostol Pablo. Kag ako nagtuo, hindi lang kay ang mga Thessalonian, itang tanan karon nga naminaw sa pulong sa Dios. Pasigaha kanunay ang kalayo sa Espiritu Santo. Lord, nagapasalamat kami sa imo. Ang amon kasing-kasing Ginoo, ang amon tibok na pagkatao, pasigaha Ginoo Dios. Tungod 24 oras way hunong ang kaaway nga nagaatake sa amon, nagapana sa amon, nagahatag discouragement, frustration, deception, bisan pa man sa mga accusations. Right now, Lord, hallelujah, pasigaha ang amon paghigugma, painita ang amon pagtuo, aron na Dios na makabarog kami sa tanang atake. Hallelujah. Simbahon na to na